Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading, makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance sa buhay, pag-ibig, relationship. Yan, tignan po natin ngayon ang mga mensahe sa atin. Ating spirit guide na magsisilbing mga gabay para sa ating lahat. Spirit guide, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance and nice yung pabati sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Four of Pentacles, Three of Cups, Two of Wands, Two of Swords, Queen of Wands, Devil, Judgment, Lovers, Tower, Justice, Six of Swords. Bottom of the deck, Nine of Pentacles. Devil, Six of Swords, Tower, Four of Pentacles. This may indicate or signifies that maybe you have come to a relationship or nandiyan ka sa relasyon ngayon or kung hindi naman, kung mapapagdaanan mo tong sitwasyon na to na kung saan you have a person who's being toxic because Four of Pentacles here, masyado ka nasasakal sa inyong relasyon, wala kang kalayaan, lahat ng bagay na lang mali, lahat ng bagay o lahat ng ginagawa mo, parang nakamasid sa'yo ang kanyang mga mata, lahat na lang sinasabi, lahat ng bagay kontrolado niya. Wala kang kalayaan. Pati sa pera, hindi ka pinagkakatiwalaan. Palaging hinala. Mahirap nga naman yung ganun. Especially when you are couple, when you are married, tapos yung asawa mo, walang tiwala sa'yo, lahat ng bagay. Pinagdududahan, pati yung mga paggastos mo, pag umaalis ka, pananamit mo, kung sino yung kasama mo, or kaya, hindi mo na kaya. Sakal na sakal ka na eh. Palagi na lang kayo nag-aaway. Kasi ang hirap-hirap para sa'yo na mabuhay o gumising bawat araw na kasama mo tong taong to, pero alam mong wala ka rin namang kalayaan. Totally dito, gusto mo na ng kalayaan. Yung judgment dito, nakapag-decide ka na in order for you to move forward with your life, aalis ka na sa taong yon, magpapakalayo-layo ka na sa taong yon, dahil mas gusto mo magkaroon ng kalayaan. Yung una kasi dito, Two of Swords, ang hirap sa'yo eh, especially when you are tied, ibig sabihin, especially when you are married, diba? Minsan pinanghahawakan mo na maaring magbago pa tong taong to, or maaring yung iniisip mo na, diba, you are tied in a relationship na ang dami mo ring mga responsibility dyan. Kaya ang hirap para sa'yo to decide kung mag-i-stay ka pa dito or totally mag-move on ka na. Kung hindi naman kayo kasal ng taong to, baka marami kasi siyang diba, parang mga sa umpisa, ang dami niyang mga pangako, ang dami niyang pangarap para sa'yo. Tapos doon na nagsimula yung selos,
kawalan ng tiwala, pagiging possessive. Yung negative na pagiging possessive niya, yun yung nakakapanakal sa relasyon ninyo. Minsan gusto mong isipin na magbabago pa siya, or minsan naman, di na, ayoko na, sakal na ako. Kaya nahihirapan ka. And dumating yung time na judgment dito, nabuksan ng isipan mo na kung magbabago siya at babalik sa'yo, bakit hindi? Pero mas gusto mo na muna ng kalayaan para sa sarili mo. Kaya gumawa ka na ng paraan para lumayo na sa taong to. Mas plinano mo yung mag-explore. Mas plinano mo yung sa sarili mo. Siguro nag-travel ka muna. Mas hinanap mo ang sarili mo na madiscover pa kung ano ba yung mga kakayanan mo. Kasi kapag dito parang wala eh. Parang kahit yung mga sarili mong skills, kakayanan, kaalaman, wala. Now-hold ng ganon dahil bakit mo pa gagawin yung mga bagay na yun? Or kaya mo bang gawin yung mga bagay na yun? Wala, nag-aano rin ng self-pity na. When you already find strength to move forward with your life without this person, you plan to explore, you become more successful by your own. Nine of Pentacles dito, mas napaunlad mo yung sarili mo. Alam mo na marami kang kakayahan at kaya mong mabuhay kahit wala tong taong to. At mas nag-e-enjoy ka being with your friends na walang nagagalit sa iyo, walang nakamasid, walang kumukontra. Diba? Alam mo naman wala kang ginagawang masama. You're just enjoying yourself with your friends. Diba? You become more attractive. Gumanda yung aura mo. Nang nakawala ka sa taong to. Dito kasi parang wala eh. Ang bigat-bigat dalhin sa bawat araw. Pero nang nakawala ka doon sa taong yun, at napaunlad mo yung sarili mo, you become more attractive. You enjoy life. You explore more. And darating yung someone who is your soulmate. Someone who understand you from inside and out. Someone na masasabi natin na mas nagkaroon ng balanse sa pagtrato. Kasi ito, tinatrato ka ng ano eh. Parang isang bagay lang eh. Pero dito, with this person, with this soulmate, with this new person, with this new lover, may tamang pagtrato para sa'yo. Nagkaroon ng balance. Nagkaroon ng justice ngayon ang love para sa'yo with this new person. Kaya kung nasasakal kayo sa isang relasyon, move on. Take courage to move away from that kind of person, of that relationship. Focus sa sarili mo. You become more attractive. And the true person that will love you with balance, will treat you well, the universe will give it to you. Dahil natuto kang pahalagaan yung sarili mo, ibibigay pagkakalob sa iyo ng universe, yung tamang tao para sa iyo. Pero kung hahayaan mong patuloy ka sa ganitong klaseng relasyon, parang ikaw na rin eh, tinatrato mo rin yung sarili mo na wala na akong silbi, ganyan na lang ang buhay ko, ganyan, ganito, ganun. Kahit nahirapan ka na, hinahayaan mong tratuhin kang ganun, mananatili kang ganun. Diba? So, sometimes, nandiyan din yan sa sarili mo. You have to take courage to move forward with your life, to explore life by your own, to discover your full potential, for you to become more attractive in many blessings, and the universe will give you someone who will treat you better, will treat you the way that you deserve.
Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.